Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, bilang ng patay sa 11 na araw ng tensyon dyan sa Zamboanga City, pumalo na sa halos 200. Clearing operation ng militar nagpapatuloy. Pag-amyenda sa Bank Secrecy Law sa bansa ay giniit ng BIR. Aminadong hadlang sa pagsilip ng bank account sa mag-asawang Janet at Jaime Napoles. Matagal na namin yung sinusunod, pero walang nangyayari, no? Sana ngayon may mangyari. Pasimuno ng pamimigay ng dagdag pondo bilang suhol sa mga anti-corona senators pinasisilip. Maliwanag ho na pinapalabas na sinabi doon is merong humihikayat. Yun po siguro dapat rin ang tutukan. Pangulong Aquino natakdang magtungo sa South Korea. Mas marami negosyante hikayating mamuhunan sa bansa. Balitang negosyo, dagdag singil sa mga ATM transactions. Hindi muna ipatutupad ng mga bangko sa susunod na buwan. At iba yung dagat, 2 barko sa Japan. Mario Joseph nagbanggaan. 6 nawawala. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang kaguluhan sa Zamboanga ay nagdulot ng ibayong paghihirap at pasakit sa mga mamamayan nito. Humigit kumulang sa 100,000 Zamboangueños ang nagsisiksikan sa 30 evacuation centers ang wala pang katiyakan kung kailan makakauwi matapos masunog ang humigit sa 1,000 mga tahanan. Zamboanga, hermosa, preciosa, perlita, orgullo de Mindanao. Mga kasama, ang RMN Network, radyo mo nationwide, sa pamamagitan ng 60 mga AM and FM station, 10 ng aming mga affiliate stations ay kumakatok sa inyong mga puso't damdamin na tulungan nating bumangon ang mga kababayan natin sa Zamboanga. Mission 2013, Zamboanga Crisis. Tutulong ako. Tumatanggap ang aming mga himpilan ng RMN at IFM stations at mga affiliate stations sa bawat syudad at probinsya sa buong bansa ng donasyon para sa anumang tulong na maiabot sa mga nangangailangang Zamboangueño sa ngayon. Mission 2013, Zamboanga Crisis. Tutulong ako. Prioridad ang mga noodles, canned goods, mga damit, kumot, gamit sa personal hygiene at mga gamot. Mission 2013, Zamboanga Crisis. Tutulong ako. Dalhin lamang ang inyong mga donasyon sa pinakamalapit na himpilan ng RMN, IFM o RMN affiliates sa inyong lugar. Dito sa Metro Manila, ang DZXL 558 RMN Manila ay nasa 4th floor ng Guadalupe Commercial Center at sa Makati City. Mission 2013, Zamboanga Crisis. Tutulong ako. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Biyernes, September 27, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Tayo ay live na live sa DWRS 927 RMN Bigan, DWNX 91.1 RMN Naga, DXRS 918 RMN Surigao, DXMB 648 RMN Malay-Balay,
Live pa rin international via www.rmnews.com at WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. RMN News Panahon. Unahin natin ang panahon na pantili po ng Bagyong Paulo. Ang lakas niya habang mabagal na kumikilos palayo ng bansa. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa line 240 kilometers kanluran ng Subic, Zambales sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang lakas ng hangin niya ay hindi nagbabago na nasa 55 kilometro kada oras malapit sa gitna. Bagamat walang bahagi ng bansa nasa ilalim po ng babala ng bagyo, dahil naman sa habagat ay makaranas katamtaman hanggang kumisay malakas na pagulan ang lalawigan ng Mindoro at Northern Palawan. Magiging maulap naman ang kalangitan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at bahagi ng Mimaropa, pwede ng Eastern Visayas at Eastern Mindanao. May mahina hanggang katamtamang pagulan. Samantala patuloy pa rin binabantayan ng isang low pressure area na namataan naman sa may 980 km silangan ng Northern Mindanao na inaasang papasok din sa bansa. Mga kasama, lumobo na po sa halos 200 ang kabuang namatay sa pang-19 na araw na bakbakan ng tropa ng gobyerno at MNLF Miswari Faction sa Zamboanga City. Sa report ng RMN Zamboanga, sa nasabing bilang na mga nasawi, 23 dito ang mula sa PNP at Armed Forces. Nasa 144 naman na mula sa panig daw ng mga rebelde. Maabot sa 12 ang nasawi mula sa mga sibilyan. Nasa 246 na nahuling o naarestong MNLF member, sabang 24 naman ang sumuko. Kaugnay ito umabot na sa may 100,000 katao ang mga nagsisiksikan sa may 34 na evacuation centers. Tuloy pa rin po ngayon ang clearing operations ng tropa ng pamahalaan sa nasabing lungsod. Atake sa Zamboanga. Yung mga sundalong nagbuwis ng buhay sa Zamboanga, pararangalan po ng kamera. Kasama natin sa Balita Live, Condibata. RMN Report. Inaasahan na ngayong araw ay magpapatibay na resolusyon ng Kamara para bigyan parangal ang mga sundalong nagbuwis ng buhay sa gitna ng pakikipaglaban sa Miswari Faction sa Zamboanga City. Ayon kay House Speaker Sonny Belmonte, malaking sakripisyo ang ibinigay ng mga sundalo para lamang idepensa ang lungsod at ang mga mamamayan nito. On the other hand, what we have promised, we have gotten 2 million together, and we will also make an effort to fly to Zamboanga and hand it over to our former colleague, who is now the mayor of Zamboanga City. And at the same time, we are going to pass a resolution to condole with and to extol the fallen soldiers, which we hope to be able to pass. Samantala, sa huling araw naman ng budget hearing ng Kamara ay nagkaroon naman ng tensyon sa pagitan naman ni Abacada Representative Jonathan De La Cruz at Quezon City Representative Kit Belmonte matapos na i-terminate ang interpelasyon at ipasa ang budget ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Iginit ni De La Cruz na maaga siyang nagpalista para makapag-interpolate sa budget ng ARMM kung saan ang Batang Belmonte ang siyang tumatayong sponsor. Bagamat nakapagpalista naman si De La Cruz ay wala naman ito kanina sa plenaryo, kaya isinara na ang debate sa ARMM budget. Kasama mo mula sa Kamara, Condibata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Muli pong iginit makasama ng Bureau of Internal Revenue, Commissioner Kim Henares sa mamambabata sa dapat nang amyendahan ng Bank Secrecy Law ng bansa. Ang pahayag ni Henares ay kaugnay sa patuloy na investigasyon ng BIR sa kinasasangkutang tax evasion case ng binansagang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles at asawa niya si Jaime Garcia Napoles. Sa interview ng RMN kay Henares, sinabi niyang malaki sana ang may tutulong kung masisilip ng kagawaran ang mga bank accounts ng mag-asawa at makumpirma ang paglabag na ito sa hindi tamang pagbabayad ng buwis. Matagal na ho namin yung sinusunog, pero walang nangyayari, no? Sana ho, ngayon may mangyari ho kasi talagang kailangan ho yung transparency. And hindi lang naman ho sa government transaction, pati yung mga transaction na tao with government. Sa ilalim ng Republic Act number 1405, mas kilala bilang Bank Secrecy Law of the Philippines, ang lahat ng deposito ng kahit anumang uri ng banking institution maging investment sa bonds na inisyu po ng pamahalaan ay bawal ipakita sa iba, maliban na lamang kung may pahintulot ng depositor.
Tanging Anti-Money Laundering Council naman at Ombudsman lamang ang pwedeng lumapit sa bangko para hilingin masilip ang mga account ng suspect. Dapat tutukan na naging pahayag ni Senador Jinggoy Estrada kaugnay sa paggamit na 50 milyong pisong pondo bilang suhol umano sa pagpapa-impeach kay Renato Corona bilang punong maestrado. Ayon kay Attorney Tranquil Salvador, kabilang sa managing defense team ni Corona, dapat kilalanin kung sino nga ba ang pasimuno sa manipamigay ng dagdag na pondo. Kahit pa niya kumambyo na si Estrada na hindi naman ito nakaapekto sa kanyang pagboto, ay kailangan pa rin lumabas ang katotohanan lalo't hustisya ang pinag-uusapan. Maliwanag ho na pinapalabas na sinabi doon is merong humihikayat. Yun po siguro dapat rin ang tutukan. Ibig sabihin, sino ba yung humihikayat? Di po ba naalala nyo, pinipilit siya. Yes, sir, opo. Sige na, sabihin mo ang pangalan. Hindi po muna. So sa tingin ko po rito, parang, kumbaga sa boxing, nagja-jab-jab pa lang po ito. Ibig sabihin po, sumasayaw-sayaw pa at sumasandal-sandal pa sa lubid. Matatandang maging si Senador Jefisto T.J. Gingonay umamin na nakatanggap siya ng 50 million pesos na karagdagang pondo matapos ang pagkakasibak sa pwesto kay Corona, pero agad nilinaw na wala itong kinalaman sa nasabing impeachment trial. Senador JB pumalag sa panggigipit sa kanyang pamilya. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Sobra na para kay Senator J.B. Ejercito ang ginagawang panggigipit ng pamahalaan sa kanyang angkan. Tanong pa ng bagitong senador, ano ang kasalanan ng pamilya Ejercito sa Partido Liberal? Ang himutok ni Ejercito ay sa gitna ng desisyon ng Commission on Elections na nagdidiskwalipika kay Laguna Governor E.R. Ejercito dahil sa overspending o sobrang paggastos noong panahon ng kampanya. Maliban dito, meron ding nakabindi na disqualification case laban sa kanyang ama na si dating Manila Mayor Erap Estrada. Ang kanya namang kuya na si Senator Jinggoy Estrada ay kasamang pinasasampahan ng plunder ng Department of Justice sa Ombudsman dahil sa pork barrel scam. Ayon kay Senator JB, hindi na siya masusurpresa kung siya naman ang sunod na targetin dahil meron siyang impormasyong natanggap na iniimbestigahan na ngayon ang kanyang naging termino sa San Juan. Malinaw para kay Ejercito na hindi matanggap ng mga taga-liberal ang kabiguan nilang mailampaso nitong nakaraang 2013 elections ang mga Estrada, kaya't ginagawaan nila ngayon ang lahat ng paraan para sirain ang kanilang reputasyon. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, sa Top RMN. Radyo mo nationwide. Nakatakdang tumulak ng South Korea mga kasama ang Pangulong Ninoy Aquino sa October 17 hanggang 18. Inimbitahan kasi ni Republic of Korea President Park Geun-hye ang Pangulo para sa kanyang unahong summit meeting kung saan pag-uusapan ang bilateral issues sa klawang kooperasyong politikal, ekonomiya at depensa. Ay pagpulong din sa Aquino sa mga negosyante para hikayating mamuhunan sa Pilipinas sabang kukumustahin din ito ang mga kababayan natin sa Seoul. Nabatid ang relasyon ng Pilipinas at South Korea na pagtibay pa noong Marso 3, 1949. Sa ngayon, ang Republic of Korea ay kabilang sa mga paunang trade partner ng Pilipinas. Ase sa Subic Sambales sa Lunes na ho, may babalik. 5 kasama natin sa Balita Rhea Mamugay. RMN Report. Balik eskwela na nga sa Lunes o sa Setyembre 30 ang mga estudyante sa lahat ng anta sa Subic Sambales. Sa ngayon patuloy pa kasi ang clearing operation sa mga paralan na naapektuhan din ng pagbaha at landslide. Napuno kasi ng putik ang mga gamit sa ilang paralan matapos ang pagbaha sa lugar. Ang Subic ay nasa ilalim ngayon ng state of calamity matapos na rin umabot sa 100 milyong piso ang halaga ng pinsala sa kanilang lugar dulot ng habagat at umabot naman sa 20 ang namatay. Kasama mo sa NDRRMC Headquarters, Rhea Mamugay. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Mga kasama sa kalakalan ngayong tanghali, muna ipatutupad na dagdag singil ay mga bangko sa mga automated teller machines o ATM transactions natin sa susunod na buwan. Yan ay matapos harangin ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang plano nila o ng ilang mga bangko dahil sa kailangan pa nilang balansihin ang interest po ng stakeholders at consumers sa napipintong dagdag singil. Maliwanag ni Deputy Governor Nestor Espinilla Jr. ng BSP, kailangan mo ng pag-aralan ng Monetary Board ang plano ng mga bangko na magtaas ng ATM interbank transaction fee. Kasabay niyan, mahigpit na pinagutos ng BSP ang pagpapaliban sa hirit ng mga bangko matapos pong i-anunsyo ng Metrobank, Security Bank at Banco de Oro ang dagdag singil sa ATM charges. Anumang bangko na hindi tumalima sa kautosan ng BSP mahaharap sa kaukulang parusa. RMN.
Live mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Iyo pong narinig ang numero ng RMN News Nationwide. Biyernes ng tanghali, September 27, 2013. Oy, mga taga Cebu! Susunod na po dyan, abangan si kasamang Ken Galinea sa RMN News Diretso Balitang Cebu sa numero 1 DYHP 612. Panoorin po yung ating naging pagbabalita ng alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord, muli po tayo nagkasama-sama. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa ngalan po ni Weng de la Peña o si Buddy Oberas dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. Tama, radyo mo nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12:17. Brought to you by Pag-ibig Fund.